Hello guys! Welcome back! And this episode, pag-usapan natin kung ano ba yung unang babaguhin natin para talagang makakauwi na tayo. Unang-una sa lahat, babaguhin natin yung mindset natin. So, yun. Yun ang pinaka-importante yung babaguhin natin. Kasi pag yung mindset natin is okay lang hanggang 50 lang ako, hanggang sa 50 ako dito magtatrabaho. So, yung mindset mo, yung utak mo is yung uuwi ka at the age of 50, at the age of 60. So, kung halimbawa naman isi-set mo yung sarili mo na, uuwi ako after 5 years, uuwi ako after 6 years. Ngayon, sa timeline na yan, syempre, dahil nakaregister na sa utak mo na ito yung gagawin mo in 5 years from now, malamang sa malamang, every year, every month, may gagawin tayo talaga dyan. So that is why, isiset natin talaga yung mindset natin kung ano ba talaga yung vision natin, ano ba yung nabivisualize mo pagdating ng taon na uuwi ka na, pagdating ng nakaset mo na nga timing na uuwi ka. In my case, nung una wala pa talaga akong plano na uuwi. Wala akong plano na uuwi. And then I realized na syempre sa pang-araw-araw natin dito, no, yung sahod natin is ganito, tapos doon lang nakadepende yung ating income ba, doon lang nakadepende, tapos magbayad ka ng bayarin mo, mga expenses mo, at the end of the month na nangyari, ganun pa rin paulit-ulit. So that is why we started as a little money as we can, as in we push ourselves na magsimula talaga. And so far, 2020 onwards, okay siya. So that is why unahin talaga natin baguhin yung ating mindset, kasi nga doon nakasalalay yung lahat. Pangalawa is you surround yourself with like-minded people. So meaning kung halimbawa, ano ba yung gusto mong maging ikaw pagdating ng araw, pagdating ng 5 to 6 years from now. Nung nagsimula ako to surround myself with like-minded people, hindi naman yung magbi-business agad, no, pero yung bang tao na magbibigay sa ng mga advice, na magbibigay sa ng parang mas nai-encourage ka. Actually, nag-start talaga ako ng networking. Pero that time, nag-start ako, yun, alam mo naman yung networking, di ba? Pero hindi yung hindi yung ano ba yun? Global na power, iba din yun. So, nag-start ako noon. So, doon ako mas na-encourage, and that was 2017. And the year passed, nakita ko si Chinkitan, si Sir Chinkitan sa Facebook ko, sa wall ko. Doon nag-enroll ako ng course niya. Sometimes guys, hindi mo dapat panghihinayang yung mga ganyan para to grow, for you to grow your mind, to grow your thinking, para mas mag-i-improve ka, mas lalo ka kasing mamamotivate pag yung kind of person ang nakasalamuha mo. So yun, nag-enroll ako ng course ni Searching Kitan on how to retire at 50. Yun yung in-enroll ko sa kanya, how to retire at 50. So, doon ko mas na-expand yung knowledge ko kung ano yung gagawin ko pagdating ng araw. So, that was 2018. So, wala pa akong 40 noon, nasa 30s, mid-30s pa lang ako noon, and as of the moment, I'm already turning 41. Then after that, fast forward, nag-join ako ng community, tapos yon, the next thing na ginawa ko rin is nag-join ako ng other course na ASL, learning something kung paano magturo ng ASL. So yun ang second course na kinuha ko. So pangalawa naman is yung mga digital courses. Yun talaga yung mga bagay na makapagbago sa atin, kasi alam mo yung madidistract yung attention mo, instead of looking at your problem, finances, ganon, mas nadidistract ka at saka mas nagiging i-push mo yung sarili mo para mag-learn pa more, how to earn more. So after that, nag-learn ako ng Shopify. So when I learned Shopify, nakita ko naman sa ads dito sa Facebook, sa YouTube ata yun, Singaporean, nag-set ng workshop. Nag-join din ako, pero hindi ako one day training lang yun, sorry, one day workshop lang yun.
Pero kung sabi doon na kung gusto mong talagang maging bihasa, mag-enroll ka, eh syempre mahal. Nasa 3,000 yun. Pero sila ay nasa ano na sila, mga Amazon seller, Shopee, mga ganon, ganon. So doon ko na natutunan yung mga basic skills, mga ganyan, pagbebenta, hanggang sa gumawa ako ng sarili kong page, gumawa ako ng sarili kong website, doon ako natuto. So doon din ako na learn on how to sell. Kasi doon nila tinuro sa amin kung saan nung supplier kukunin mo, saan ka magpapaship. So yung ginawa ko is, syempre nandito ako sa Singapore, no? Yung ginawa ko, nag-ano ako ng Alibaba, ganon. Tapos naghanap ako ng products na pwede ko i-post sa page ko, na pwede ko ibenta. So yun, dito nagbenta ako. Pero alam mo kasi dito bawal kasi yan. So syempre, trial and error din yun. So ayun, nag-stop ako kasi syempre takot din ako, ayoko pa namumuhay, di ba? So, yan yung ginawa ko. So, until such time, nakahanap na naman ako ng supplier. So, nakahanap ako ng supplier na local, sa Pinas lang. Pero hindi din siya nag-last. More on, local bags, Marikina, shoes, bags, and etc. Mga dresses, something. So, yun, dun ko natutunan. So, sabi ko, ito na yung gagawin ko pag uwi ko. Kasi ito yung hilig ko, ito yung gustong-gusto ko, yung magbenta, yung ganon. But in the end, parang ayoko, parang iba pa rin, iba. So, naghahanap na naman ako ng ano-ano. Hanggang sa, nag-join na naman ulit ako ng another workshop ni ang Arman Benko. Sa isang co-op din yun, if you are familiar with him. So, nag-join na naman ako. Tapos yun, sinabi niya doon sa seminar na, magkano ka na ba ngayon? So, tanong niya, magkano ka na ngayon? Siyempre, ako walang-wala pa, diba? Kasi ilang years pa lang nung simula nang bumalik ako dito sa Singapore. So, all we need to prioritize is our payables, yung anak namin na ginagatas, diaper, at tsaka yung mga hospitalization. Kasi pag maliit pa yung bata, nandun talaga yung yung na-hospitalize. At tsaka syempre, magkano lang yung sahod dito, magkano pa lang yung dollars. So, talagang as in struggle. So, those few years back, grabe talaga, alam ko yung struggle, kaya feel ko yung, alam mo yung wala kang ipon kasi nagpapadala ka, hindi mo pa masimulan yung mga bagay na gusto mo kasi ganito yung needs ng pamilya mo yung inuuna mo. Nandun ako sa part na yon, nandun talaga ako. Kaya yung lesson learned na yan, yung mga struggle natin yan, alam mo, wag kang panghinaan ng loob kasi nature lang yan. Nature lang yan. The more kasi, pag nasa OFW ka, grabe yung pagsubok mo, promise, no? Tapos yun. Pero alam ko malalampasan mo yun, promise. At the end of the year, mababago yung, mababago talaga. Hindi naman yan permanent. Yung mga problema natin, hindi yan permanent, I'll tell you. So, yun, that was my few years back struggle. So, magkasakit yung anak mo, magkano na yung pera mo, babayaran ka here and there, yung ganon. Tapos, second thing is, ayun, nag-join nga ako, no? Dapat mag-surround yourself ka with na positive mindset. Then, third thing is, kailangan mong kailangan kang makipag-coordinate sa pamilya mo kung ano talaga yung gusto mong gawin pag-uwi. So, halimbawa, ito yung husband ko, ito yung sinasabi sa kanya na ito yung gagawin ko. Gusto ko pag umuwi ko, ito yung gagawin ko. In the beginning, yung plano ko is, okay, magte-take ako ng board exam. Pagdating ko, hindi mo na ako magtatrabaho. Magte-take ako ng board exam. Tapos mag-freelance ako. Kaya nag-aral ako at join ako sa mga community ng mga freelancer kasi gusto kong matuto. Kasi pagdating ko, gusto kong maging freelancer. But at the end of the day, parang ayoko rin. Parang nawala yung na-divert yung attention ko kasi sabi ko, kasi ang dami kong what if ba? Nandun naman talaga yun, no? Talagang siguro hindi yan para sa akin, ganun sabi ko. Pero at this moment, lagi pa rin akong nag-aaral ng mga skills na mga dyan para freelance job something. Sabi ko sa kanya, sige, mag-freelance muna ako, tapos magte-take ako ng board exam, tapos magre-review ako, tapos dapat may pera ako pang review kasi pag magre-review ka, wala kang trabaho, tapos saan ka hugot ng pera, may anak ka na magka-college na, sabi yun ang una kong But then in the end, fast forward, last year, it comes to my decision ba nga, na sila mag-take na lang dahil exam di ari sa Singapore. By the way, I'm a Bisaya, I'm from Negros. So, if medyo hindi ganun ka fluent yung Tagalog ko, for those who are watching
me here na Tagalog, sorry, I'm Bisaya. So, alam nyo na pag Bisaya, hindi talaga kami magaling sa Tagalog. As in, matigas talaga yung aming dila. We can talk in English, but just please, hindi kami bihasa sa Tagalog, okay? So, ayun na nga. So, ayun. And then, I realized, oh, sige, try ko kaya mag-file ng board exam. Oh my God, buti na lang pumasar ako, no? So, sa ilang taon ko rin nandito sa Singapore, sa ilang taon ko rin nandito sa Singapore kasi hindi ko kasi prioritize yun. Sabi ko ako, saka na lang pag-uwi ko dun, tsaka na ako mag-take kasi as of now, meron pa naman akong trabaho. Eh, at least pag-uwi ko, meron pa akong gagawin na another way of earning money is to maybe apply in DepEd. Maybe, no? Kasi hindi ko pa talaga alam kung mag-a-apply ba talaga ako pag uwi ko. Magtuturo o magsasaka. O, yun, ganun yun. So, ganun. So, that is, coming, pa yan, no? So, ayun na nga, sa awa ng Panginoon, nakapasa naman ako. Take two ko, pero the time na nag-take ako is 2015 nun sa Pilipinas ako, pero wala talaga akong review, as in wala, as in grabe talaga pag nag-take ka ng exam, tapos let yung take mo, as in hindi ka pwedeng mag-take na as in gano'n na lang, tapos ilang years ka nang nag-aaral, kalimutan mo talaga. So nga hindi ako pumasa. So dito naman, buti na lang na nakapasa ako sa awa ng Panginoon. Salamat kay Sir Melvin Buracho at sa iba. Hi Ma'am Joanne Lubiano LPT, top notcher. Congratulations po ma'am. Maraming salamat po sa tiwala at suporta niyo po sa ating channel. Welcome to the teaching profession, top notcher. Content creator na tumulong sa mga lead pastors. Ayun, sa awa ng Panginoon, nakapasa ako. So, ayun, talaga, ayun na tayo, no? Surround yourself with like-minded people. Tapos, yung pamilya mo, yung unay mong partner para pagsabihan ko ano yung vision mo na gusto mong gagawin pag uwi mo. Tapos, isa pa is, second thing is yung how you handle your finances. So, how you handle your finances is syempre naka-aim na yung utak mo na uuwi ka. So, how you handle it, kailangan pa rin nasa tama. So, hindi pwedeng, bili tayo ng ganito, paggawa tayo ng ganito. Nakaplano na yung isip mo, uuwi ka. Ngayon, magpapagawa ka ng et cetera, napupunta yun yung pera mo doon. So, instead na, ito yung paggawa ka or bili ka ng i-start mo kahit 20k, start mo ng business kahit 20k, 30k, 40k, 50k, as long as makastart ka. Now, the following years, magiging okay ka na, magiging magiging marunong ka na kung ano ba yung kalakaran, o di ba? Meron ka ng starting point, So, halimbawa, goal mo is 5 years from now, uuwi ako. So, in this year, mag-start ka. Tapos, syempre, financially, hindi naman agad yan kumikita. So, in this year, ito, syempre, halimbawa, hiniram mo yung pera na ganito, ito yung halaga. O the next year, pag bayaran mo. Then, the next year, mayroon ka ng profit. O the following year, di ba, nag-advance ka na. Kumbaga, nag-advance na yung thinking mo. Kasi nag-start ka na eh. So, nasabi mo sa sarili mo, ito pala yung hindi ko dapat gawin. Ito pala yung gagawin ko. So, meaning, first year, second year, third year, ay yung learning point mo. Ayun yung learning point mo. Pagdating natin sa third year or fourth year, ayan. Syempre, nakaset ka na. 5 years yung uwi mo, di ba? So, ayan. Pagdating ng 5 years natin na pag-uwi, ayan na, okay na. Nakaset na yung ating source of income na. Hindi na tayo matatakot na, wala akong trabaho. Anong gagawin ko sa Pilipinas? Mag-a-apply ako ulit. Yung anak ko magka-college na, wala akong pera, wala akong ipon. Di ba mayroon ka nang nasimulan? Ayun na yun ating gagawin. Ayun na yung na-start natin. Meron na tayong nakaantay para sa kanila. Hindi na tayo takot. Kahit sabihin pa ng amo natin, pack your bag. Kasi ito yung ginawa ko. Walang problema. Okay, pack your bags. Buy me a ticket. Go, let's go. Yan. Yan yung advantage. Kaya, isa yun sa importante sa atin ang pag-set ng ating timeline. Hindi natin rin kailangan iset ang ating timeline na 2 years from now or 1 year from now uwi na ako. Paano naman yung gusto mong simulan kung wala ka pang pera? Kasi nga syempre tayo naman ay may mga expenses monthly by monthly. So isa talaga sa magandang idea kung iset natin ang ating goals ng 5 to 10 years or more than, as long as more than 2 years, mas maganda. Kasi yung 1 to 2 years natin is learning period pa eh.
di ba? Learning period. Kasi sa bawat negosyo naman na ating papasukan is may learning period din eh. Kahit ano naman, may learning period, right? So, ayun. So, I hope everyone may naidulot akong konti sa inyo on my perspective as domestic helper kasi hindi kalakihan yung aming sahod. So, alam ko yung mga nanay dyan na struggle din kasi may mga anak tayo, may mga expenses, etc. etc. Pero isa another tips ko is wag mong hayaan yung anak mo na burara sa pera. Hayaan mo silang hindi porket nasa abroad ka, ibibigay mo lahat kesyo, ganito, kesyo, ganito. Hindi. Kasi ako, yung anak ko, sabi ko, ito lang yung budget mo. Tapos kung may bibilhin ka sa kanila yung pag may budget tayo, kasi may inuuna tayo eh. Anong uunahin ko, yung gusto mo o yung para pang college na pang pera natin pang tustos? O, you have to make a choice. Ayun, ganun lang. Salamat sa nanonood. That's all. See you for next episode. Bye-bye! Every morning, tell yourself, today is going to be a good day. Positivity attracts positivity, like a magnet. The brighter we shine, the more good things we attract.